Masarap pala sa munggo ang ganitong luto. Ay naku, ngayon ko lang talaga naluto ito. Hello mga sis Brad, may nakita nga pala ako na nagluto ng munggo tapos mayroon palang sinilagay na kakaiba. At first time ko talaga itong lulutuin. At susubukan natin at tikman natin ito kung masarap nga ba. At ito nga, naggisa-gisa lang pala ako nito ng mga ricado. So, luto na pala yung ating sibuyas, kamatis at saka bawang. Nilagay ko na pala itong ating munggo para maigisa natin. Tapos pinakuluan ko lang ito at naglagay rin ako nito ng sigarilyas. Tinakpan ko lang ito mga sis Brad hanggang maluto yung sigarilyas natin. At nung na-half cook na yung sigarilyas natin, nilagay na pala itong sutanghon. Opo, mga sis Brad, sutanghon pa lang akin nilagay dahil ito nakita ko mga sis Brad na nagluto sa ng munggo tapos nilagay ng sutanghon. Tapos naglagay lang din ako dito ng kangkong at saka talbos ng kamote. Nalo-halo ko lang ito mga sis Brad hanggang sa maluto. Pork cubes lang pa lang akin nilagay dito mga sis Brad ng pampalasa. Tapos naglagay lang din ako ng kaunting asin at saka yun lang. Wala talaga kung iba nilagay na pangsahog dito, pritong isda, wala. Karne, wala din. Purong munggo lang talaga. At ito pala yung eksena mga sis Brad na lumapit nga pala si Kuya Kyle sa akin dahil sabi nga nila scripted daw, pero totoo lang mga sis Brad, hindi ito scripted. Lumapit lang talaga si Kuya Kyle sa akin habang nagluluto ako, tapos nagyakap siya sa akin, hinalikan yung aking balikat dito. Pasensya na po kayo mga sis Brad na maingay yung ating kapaligiran dahil nandito nga ako sa bahay ni nanay dahil wala kaming internet sa bahay, sira yung aming internet doon, kaya ayun, wala talaga ako internet dito, na lang ako nag-edit at saka dito na rin ako nag voice over, kaya lang sobrang ingay talaga, pero wala naman ako ibang mataguan o mapuntahan na pwede ko mag voice over na tahimik, kundi dito lang talaga sa isang tabi. Nauna na palang kumain yung mga bata at nahuli na pala ako dito ng kain dahil nga may bisita tayong dumating. Niyaya ko nga yung aming bisita na kumain kami, pero ayaw niya dahil kumain na sa bahay nila. Kaya nung umalis siya, at ito kumain na rin kami ni Jason. Pagtapos nga namin kumain mga sis Brad, at ito umalis pala kami dahil pupunta kami doon sa bahay ng pinsan ko. At naku mga sis Brad, naabutan kami ng napakalakas na ulan. Abutin na lang, may kaputik at payong kaming dala dahil alam talaga namin na uulan. At habang nga nakaupo kami dito, yung dalawang bata naman ay nagutom daw. Kaya ito, pumasok muna kami dito sa 7-Eleven para makabili kami ng kanilang makakain dahil naiinip na rin sila dahil sobrang lakas talaga ng ulan. Kuya, anong bilhin mo kuya kain? Alauna ng gabi, nandito kami. Nagutom to yung request na Inday na naman mga sis Brad yung ating niluto ngayong araw. Noong namalingki kami, si Kuya Kyle ay nag-request ng gulay, pero si Inday, ito naman ang kanyang ni-request na ulam. Isda naman ang kay Inday na ni-request sa akin, kaya ito pinagbigyan ko dahil isda naman, diba? Tuwing mamamalingki kami, ito talaga lagi ang hinihingi ni Inday sa akin, yung fish fillet. Bali, tuna pala ito mga sis Brad na kinikilaw sana, pero sa amin ay ginagawa ko itong fish fillet. Tapos sweet and sour ang pagkaluto, yun talaga ang gustong-gusto ni Inday, kaya sa oras na ito mga sis Brad ay naghiwa-hiwa pala ako dito ng carrots. Ito talaga yung gusto ni Inday pag nagluluto ako ng sweet and sour. Kailangan talaga yan may gulay, kaya carrots talaga yung aking nilalagay dito. Kagabi ay binarinate ko na pala itong isda na ito. Kailangan mga sis Brad ay nako, akala ko nakaplay yung aking video, yung pala ay hindi. Kaya hindi ko talaga nakunan ng video ang pagmamarinate ko ng isda na ito. Nilagyan ko lang pala ito mga sis Brad ng maraming bawang at saka kalamansi. Yun lang pala ang aking pagmamarinate dito. Sa pampalasa naman ang aking nilagay dito ay paminta at saka kaunting asin lang, tapos may nilagyan ko rin ng kaunting bitchin lang. Gabi pala yan mga sis Brad ay minamarinate ko lang pala yung aking lulutuin pagka umaga, para pagkagising ko ng umaga ay lulutuin ko na lang, hindi na ako gahol sa oras. Tapos ko nga pretuhin yung ating fish fillet mga sis Brad, pinarito ko naman para itong malalapad na isda na ito. Ewan ko ba kung ano sa Tagalog ito, basta sa amin ang tawag dito ay bilong-bilong ba to? Lumabas lang pala ako dito mga sis Brad sa labas dahil kukuha sana ako ng luya, kaya lang yung luya ko para na tinanim ko ay bata pa, hindi pa siya masyadong matigas, kaya hindi na ako kumuha. Tapos tinignan ko nga yung aking bell pepper dito kung mayroon pang bunga, kaya lang naubos ko na pala yung bunga, paliliit pa yung sumusunod na bunga, kaya hindi ko nalagyan ng bell pepper. At ayan na pala yung ating sweet and sour mga sis Brad. Ako gusto talaga nila ito, at naluto na nga yung ating sweet and sour na ito. At ayan, binuhos ko na pala doon sa ating pinirito na hindi ko na pala nilagay doon habang nagluluto ako para hindi sa maging malambot itong aking pagluto. Ito mga sis Brad ay hanggang sa kumain kami, yung ating fish belly ay crispy pa talaga. At ito na nga mga sis Brad, ayan, sarap talaga yan. At ayan naman si Inday, sarap ng kain niya kasi gustong-gusto niya itong ulam. At dalawa na mga sis Brad yung aming ulam. O diba, sa nagtatanong
na tinitipid ko masyado yung mga anak ko. Opo, talagang kailangan nating magtipid dahil pag hindi tayo magtipid nga tayo, di ba? Pasensya na kayo mga sis Brad kung yung akin yung mga niluluto ay pabalik-balik lang. Siyempre yun lang talagang alam nating lutuin, wala nang iba, di ba? At pasensya na rin kayo sa aking boses mga sis Brad. Nandito na naman ako ngayon sa labas ng bahay na ni nanay nag-iinit. Dahil nga wala kaming internet sa bahay. Tapos yung window machine na nakalagay doon sa bahay namin ay nasira. Kaya wala, nandito ako ngayon kay nanay nakikiconnect ng wifi. Halong may emotion mga sis Brad nung nakita ko talaga itong minivan na ito. Masaya ako na malungkot ako. Hello mga sis Brad, bago ko pala ikwento sa inyo kung bakit ako malungkot, bakit ako masaya doon sa minivan na yon. Ito muna pala yung aming eksena dito sa bahay. Kagabi si Kuya Kyle ay nasermonan ko nga siya mga sis Brad dahil nga pinipilit niya ako na magkaroon kami ng wifi. Isira nga yung aming wifi mga sis Brad, ilang araw na kaming walang wifi dito sa bahay kaya nagagalit ako sa kanya. Dahil gusto niya daw mag YouTube pero hindi daw siya maka YouTube, bakit daw walang signal? Sabi ko nga sira nga yung aming signal. At yan ng umaga, ito nga mga sis Brad, pinakain ko na pala sila. Ang aming ulam pala ay adobong manok na may kangkong. At ito pala yung mga tira-tira naming pagkain kagabi na nung niluto ko ng kangkong na pinipilian ko habang sinusermonan ko si Kuya Kyle. Itong kangkong pala na ito mga sis Brad ay binili ko pa noon na malingki kami. At habang kumakain nga ang dalawang bata dyan ay nagkukwento sila mga sis Brad na nangaruling daw sila kagabi. Tapos si Kuya Kyle daw ay nangaruling daw sila. Tapos nakahigit 100 daw ang nakaruling nila mga sis Brad. Maaga kasi ako natulog kagabi mga sis Brad kaya hindi ko alam kung saan sila pumunta. Si Papa lang nila talaga ang nakakaalam kung saan sila. Maaga talaga ako natulog. Yun nga, nagkwento nga si Kuya Kyle na nangaruling nga daw sila. Kaya lang, hindi lang daw yung hatian nila dahil marami sila. Masaya ako mga sis Brad habang nagkukwento sila dahil nakaka-experience na sila ng caroling. Kasi dati nung maliliit pa sila nakatingin lang yan sila habang mayroong nangangaroling dito sa bahay. Kasi kami dati mga sis Brad nangangaroling din kami. Ay nako, alam nyo ba yun? Na hinahabol-habol pa kami ng aso. Tapos si Ate Clarissa at saka si Kuya Jamel dati nangaroling din. Si Jamel nga nakagat pa ng aso sa puwitan. Kaya kinakwento ko rin sa kanila na kapag may aso na manghabol sa kanila, takbo sila kaagad. Si Inday naman, nagsiselos. Gusto niya rin daw sumama kay kuya niya mamaya. Mga ruling din daw sila mamaya. Kaya sabi ko kay Kuya Kyle, dalhin mo rin si Inday para maka-experience naman ng mga ruling. Sabi nga ni Kuya Kyle, paano kung may aso? Sabi ko, bit-bitin mo si Inday para hindi makagat ng aso. Kaya masaya talaga ako mga sis Brad habang nagkukwento sila ng mga ganon. At ito na nga mga sis Brad, papasok na pala itong dalawang bata sa school tapos na pala sila dito kumain. Kaya hinatid na rin sila ni Jason. At kanila, ay, ito naman ako, Operation Laba. Ay nako, kailan lang ako naglaba. Ito na naman, tambak-tambak naman yung ating labahin. Bakit kaya hindi maubos-ubos yung ating labahin? Ano? Sana pera na lang itong ating labahin na hindi na uubos. Tamang-tama, katatapos ko lang din maglaba mga sis Brad, dumating rin itong aking pamangkin. Sinundo niya nga ako dahil pupunta daw kami sa bahay nila dahil dumating na nga yung surprise ng aking kapatid sana kay tatay. Kaya emotional talaga ako dito sa oras ito mga sis Brad dahil itong minivan na ito pa-surprise sana ng kapatid ko kay tatay dahil birthday nga ni tatay noong December 2 kahapon. Ito nga sana mga sis Brad ang regalo ng kapatid ko sa kay tatay dahil hinihiling talaga ni tatay ito nung buhay pa na gusto niya daw magkaroon ng ganito para kung magdialysis daw siya, hindi daw siya maulanan. Pero hindi na nga nakaabot ito kay tatay mga sis Brad dahil kinuha na ni Lord si tatay. At ito naman pala mga sis Brad yung aking stepmother. Yung tinatawag kong tatay para dito kay nanay ay stepfather ko pala yan. At ito naman na yung aking stepmother. Pasensya na kayo noong namatay pala si tatay ay hindi ako masyadong nakapag-vlog noon. Alam nyo naman ayaw ko naman na i-vlog yon yung pagkawala ni tatay noon kasi sobrang sakit nga din sa part namin yun mga sis Brad. At ngayon masaya kami na malungkot dahil nga ito nga hindi man lang ni tatay nasakyan o naka-experience si tatay sumakay dito. Kaya nakakalungkot talaga. Yung tumutulo talaga yung luha ko nung nakita ko ito mga sis Brad. At mga ilang oras nga rin ang tambay ko dito mga sis Brad at umuwi na rin ako at hindi naman ang aming dinadaanan. Hanging bridge, pinakit ba naman ang pamangkin ko sa hanging bridge. Ako kaya sigaw ako ng sigaw talaga dito. Takot na takot ako. Ayaw mo talaga scam. Pero kung nag-agay, pero kung mag-apon ako na. Kuya Kai, piliin mo talaga yung malaki at yung malaman para hindi ka malugi, ha? Kahapon nung pumunta pala ako doon sa bahay ni tatay, yung stepmother ko pala mga sis Brad, ay binigyan ako ng karpa. Ano ba sa Tagalog yung karpa mga sis Brad? Hindi ko kasi alam. Yung isdang tabang ito mga sis Brad, basta karpa ito sa amin sa Ilonggo. Kayo na lang bahala kung ano to. Comment mo nyo na lang kung ano yung tawag sa inyo dito, sa inyong lugar. Nalinisan ko na pala ito mga sis Brad, ginaliskisan ko na pala ito, dinanggalan ko na ng mga bituka, tapos ayan, hiniwa-hiwa ko na.
Pagkatapos ko maghiwa-hiwa, ito namang yung mga ricado, yung aking mga nilinis dito. Maraming sibuyas dahon pala mga sis brad ang aking inilagay dito. At saka tapos ko na ilinisan at niluto ko na. Hindi ko na pala na-videohan mga sis brad kung paano ko i-prepare dahil nalubat yung aking cellphone. Pinaksiw ko pala muna ito mga sis brad sa maraming suka, sili, maraming luya para matanggal talaga yung lansa kasi malansa talaga tong isda na to. Tuyuan na nga siya mga sis brad na wala na yung suka na marami. Ito binuhos ko naman itong ating gata. Medyo masabaw nga ito mga sis brad dahil gustong-gusto talaga ni Inday tsaka ni Kuya Carl na medyo may sabaw. Yun nga ang sabi nila, magusto namin yung may sabaw. Kaya ang ginawa ko dyan, pinakuluan sa gata, tapos binuhusan ko ng kaunting tubig lang mga sis brad, kalahating tubig lang, kalahating baso lang na tubig ang binuhos ko dyan, kaya medyo masabaw talaga siya kasi gusto nila na may sabaw. Kung ako lang, ayaw ko talaga ng may sabaw mga sis brad dahil basta ginataan, gusto ko yung medyo nagmamantika ba siya, pero yung mga bata gusto kasi nila yung may sabaw para masabaw naman daw kasi. Fast forward, kaninang umaga mga sis brad, ang aking niluto para sa baon ng mga bata ay ampalaya na may itlog. Tapos yung kanilang ulam naman ay yung mga tira-tira naming ulam na karpa kasi marami kasi natira mga sis brad, kaya yun na lang ang pinaulam ko sa kanila sa almusal. Tapos yung baon nila ay yung ampalaya na may itlog. At habang nga nagpe-prepare ako ng mga baon nila at ito nauhaw ako mga sis brad, nakalimutan ko palang uminom ng mainit na tubig, kaya painit muna pala ako ng tubig at saka uminom dahil yun talaga ang routine ko tuwing umaga mga sis brad, hindi ako nagkakape. At ngayon kasi Inday mga sis brad nagpatawa, tignan nyo naman yung sayaw niya. Natawa talaga ako, yung bagong stepping daw ng sayaw, aywan ko ba yan, latest na sayaw daw to sa TikTok, totoo ba yun? At pag alis ka ng mga bata at ito operation linis tayo ng bahay mga sis brad dahil hindi tayo naglalaba. Pag hindi ako naglalaba, ayun, naglilinis. Pag hindi ako naglilinis, naglalaba. Yun na naman talaga ang gawain natin mga nanay dito sa loob ng bahay. Pag tayo na mag-isa, unti-unti na tayo mga sis brad maglinis ng ating bahay, mag-general cleaning na tayo dahil malapit na yung Pasko, malapit na New Year. Kailangan yung mga antik na mga dumi natin dyan sa tabi-tabi, kailangan tanggalin na talaga natin yan para pagpasok ng bagong taon, ito malinis ang ating bahay, wala ng mga antik na dumi. Maganda ang pasok ng swerte sa atin, ganun yun. At tingnan nyo yung mga sis brad, nagbuhat ako ng kalahating kaban ng bigas. Ay nako, talaga to si Jason, ilang bisis ko talaga sinasabihan na tanggalin niya yung bigas doon sa harapan ng pinto. Nako, hindi niya talaga matanggal-tanggal, tayo mo tuloy, nagbuhat tuloy ako. Napakabigat. At pagkatapos ko nga maglinis ang bahay mga sis brad, ay naku, super sakit talaga ng aking paa mga sis brad. Ay naku, hindi ko talaga alam kung anong gagawin. Yung mga antik na pinatatago-tago ko dito sa aking kuko at pinatanggal ko na talaga mga sis brad dahil super sakit na talaga.